Okay, so bago tayo mag-proceed sa equation, how to solve the value of x and y, punta muna tayo dito sa domain at range. So maraming nahihirapan dito sa domain at range. I hope na makinig po tayo para po maintindihan natin kung paano kunin si domain at range. So alam naman natin ang domain is the value of x at ang value ng range naman is the value of at ang range naman is the value of y. So in this example, i-determine daw natin yung domain at range of the following function. So, kung magkakaroon tayo ng given na ganito, y sub 1 is equals to x. So, paano ba natin malalaman kung paano ang pagkuha ng domain at kung paano kukunin yung range? So, ibig sabihin, in this given, meron tayong letter A, y sub 1 is equal to x. So, ang ibig sabihin dito, paano natin malalaman, determine the domain and range of the following function. So, in this given, naglagay ako sa, ang sabi daw dito, kung ano daw yung value ng y, yun daw yung value ng x. So, kung ano daw yung value ng y, yun daw yung value ng x. So, ibig sabihin, kung ang y ko daw ay 1, ang value ng x ko ay 1 din. So, ibig sabihin, nag-start ako sa domain ko na 1, 2, 3, and 4. So, ibig sabihin sa given na to, kung ang y ko ay 1, ganun din na ang value ko ng x. So, kung ano yung given ko sa domain, yun din ang nilagay kong given sa range. So, ibig sabihin niya, ang given daw na to, kapag na-graph natin, yung x natin, kung lalagay tayo ng Cartesian, mag-graph tayo ng Cartesian. Itong Cartesian na to, itong 1 na to, ito yung x, ito yung value ng domain. So, ibig sabihin, ito yung x natin, yung horizontal axis, at ang y natin, yun yung ating range. So, sabihin na natin ito yung x at ito yung y. So, alam naman natin, kapag naglagay tayo ng Cartesian, ang vertical line natin is the y at ang value ng x natin is the domain. So, ang x natin ay 1. So, ibig sabihin, nasa positive line siya. So, nasa quadrant 1. So, yung 2, nasa quadrant 2, 3, and 4. So, ibig sabihin, almost na nakalagay na number dito is in right side kasi lahat sila ay positive. So, ang range naman natin ay lahat din positive. So, ibig sabihin yung 1, 2, 3, 4 pa-positive din. So, ang ibig sabihin niyan, yung 1 daw natin, i-connect mo daw sa 1. So, ibig sabihin, kinonnect ko to at dito. Yung 1 dito, tapos 1 dito na i-connect ko. Yung 2, tapos ito, ito din. Tapos 3, 3, tapos 4, 4. So, ibig sabihin, extend mo lang itong line na to pababa. So, ibig sabihin, kung meron kang positive 1 dyan, lahat ng number dito is same din dito. Diba? Magkakaroon naman tayo ng 4, 5 hanggang kung so on, hanggang 10 yan. Tapos, mag-start ka ulit sa 0, sa negative. So, kaya nag-extend na lang ako ng number dito. So, ibig sabihin, ang sabi daw dito, how to determine the domain and range? Kapag daw, ang given natin ay ganito, almost parehas sa range, kapag nag-extend daw tayo ng line, itong line na to, itong kinonnect natin na to, all element ng value ng x natin ay real number. So, ibig sabihin, ang x natin ay horizontal axis at ang y natin ay vertical axis. So, lahat daw ng x dito, kahit i-extend mo daw ang y, yung ating element ng x ay element ng y ay all real number. So, ibig sabihin, lahat ay kasama siya at lahat siya ay nag-e-exist. So, ibig sabihin, pag sinabi nag-e-exist, lahat siya ay kasama, is a part of graph. So, kaya ang sabi, ang function daw kasi, kung meron ka daw value ng x at value ng y na isa lang na ginamit, so, ibig sabihin, siya ay pwedeng sabihing function. So, ang domain natin dito, di x at x element ng
real number at ang y naman natin ay y such y, element ng real number. So, in letter A example, ito yung kanyang magiging graph. How about letter B? So, yung B naman natin, y sub 2 is equal to x squared. So, alam naman natin kapag sinabing x squared, parabola magiging graph. So, same lang din. Kung ano yung given mo dito, x squared mo lang dito. So, ibig sabihin, kung 1 ang given mo sa y, so, ang x mo is 1 squared din. Kasi may squared siya. So, 1, squared mo yun, still 1 pa rin. So, 2 squared mo is 4. 3 raised to 2 is 9. 4 raised to 2 is 16. So, ibig sabihin lang niya, once na na-graph na natin, i-connect natin yung 1, 1, i-connect natin, 2, 4, ito, 3, 4, 3, 9, tapos 4, 16. So, ibig sabihin, yan po ay alternative lang nung value natin dito sa kabila. So, ibig sabihin, pwede mong i-extend yung given mo sa domain, pwede mong i-extend ang iyong range. Ngayon, ang makukuha natin dyan, kapag napunta ka na sa left side na negative ng value ng x, ganito lang ang magiging form ng kanyang graph. So, ibig sabihin, ang magiging itsura ng ating x squared na yan is parabola. So, anong ibig sabihin nun? How to get the domain. So, ang domain natin dyan, ang x such x, element ng real number. Bakit? Lahat daw ng papunta sa value ng x natin to the horizontal axis is mag-i-exist. Kahit pa extend natin yung line dito, humaba ng humaba, mag-extend din yung ating graph. Ibig sabihin, dadagdag ka lang ng dadagdag. How about the value of range? Ang range naman natin, y such y, greater than or equal to 0. Saan lang nag-exist ang ating range? So, ibig sabihin, dito lang siya nag-exist from greater than or equal to 0. Kasi itong ating line pababa, ang bottom natin is hindi nag-exist. Kaya, hindi siya kasama as range. So, ibig sabihin, kaya nag-start ang range natin sa y such y greater than or equal to 0. So, ito yung ating number 1, number 2 na example, how to determine the domain at range. So, next po ay another example ng ating equation.